magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Justin, nagbabalik para sa isang vlog natin dito sa Macau. So, susubukan natin ang ating vlog na to dahil bago yung aking camera. So, bigay lang ito ng aking kaibigan. Lumang-luma na ito na GoPro Hero 4. So, binigay niya sa akin kasi matagal niya nang hindi nagamit at hindi pa talaga ito nagamit. Kaya nung kinuha ko sa box, tuwang-tuwa ako kasi meron na akong GoPro, at least libre. Diba? Siya yung aking amo dito sa Macau. Isa siyang Canadian Chinese national. So ayun, subukan natin itong Hero GoPro 4 kung ano ang audio, ano ang quality ng kanyang video. Tara, let's! So tuloy natin ang pag-review nitong GoPro Hero 4. So palis na ako sa aming tahanan dito pa rin sa Macau. So ito yung daylight shoot. So makikita natin kung ano ang kaibahan ng daylight shooting sa night mode shooting. So ito pala ay isang park nasa taas. Makikita siya sa Escada do Papel. Chinese Mandarin po yung gamit sa taas. Yung sa ibaba ay Portuguese. Mamaya akyat tayo dun. So dito muna tayo. Makikita nyo mga kabayan, ganito ang mga building dito sa Macau. Sa taas naman yan yung mga temple. So makikita nyo dito sa aking tinutumbok ngayon, yan yung mga condominium units ng Macau. So high rise sila dito lahat. Yun naman yung sinasabi kong mataas na park. Tayo ay maglalakbay kasama na pagpapawis dahil nakatambay tayo ng ilang mga araw. So dito sa Macau, meron ding mga scavenger, basurero. Ayan si Tatang. Pangyaw! Ni Hama! So yun yung sinasabi kong park. Ngayon ay araw ng Biyernes, September 27 or 27. So ito yung mga dinarayo minsan ng mga tao na walang magawa. So lahat sila nandito. So meron din dito entrance ng park. So pasok tayo saglit. Tutur ko kayo sa maliit nilang park. Meron din mga exercise na naka-built in dito sa mga mini park na ito. So ngayong September ay nag-celebrate ang Macau o buong China ng Mooncake Festival. So ganito ang kanilang theme ngayon. Nag-celebrate din sila ng 75-year anniversary ang Macau. So tutok natin, Buena Fiesta do Bolo Lunar, Feliz Aniversario da República Popular da China. So sa taas, Mandarin. Ito ay Cantonese, ito ay Portuguese, ito ay Mandarin. So ito Portuguese din. So ganon dito sa Macau. Merong subtitle. So dun si Ale, si Ate, merong mga street sweeper nag-aalaga sa park. Ngayon ay taon ng rabbit. So andyan si Rabbit. So labas na tayo sa park. Malinis ang park. Merong bench, upuan. Siyempre di nawawala ang cute nilang basurahan at ang kanilang camera. Naglipa na ang camera dito sa Macau. So sa park bawal ang doggy. So nagsasarado sila hanggang alas 20:00. Pero minsan nagsasarado dito ang mga park ng alas 12. So bawal din ang ganyan ka-stricto dito sa Macau. So sa lahat yan ay sinusunod ng mga netizens at mga turista. Nga pala dito sa Macau, ang number one na
Second na tumutulong sa ekonomiya nila ay ang turismo. Ang una ay ang kanilang business na tinaguri ang Las Vegas of in Asia. So nandyan yung mga casino. So may mga coffee shop. Paglabas mo ng park, meron ding Filipino store. Dito naman sa kabila ang Catholic Church, Colegio Matias Reyes. Dumaan na si boss. Tayo ngayon ay maglalakad papunta doon sa isang communication company para i-renew ang aking kontrata sa telepono. Danta kayo kay kaway-kaway kay mga McDonald's dyan. May McDonald's dito pero ang lasa, siyempre mayroong spices. Nakasentro sa kanilang kultura, sa kanilang panlasa. Ang temperature dito ngayon ay nasa 29 to 30 degrees. Merong fruit stand. Tatawid tayo sa zebra. Doggy. Guys, papakita ko sa inyo ang dating pinagtatrabahoan ko na ngayon ay close na. Pakita ninyo ang pinagtatrabahoan dati na close na. Ulit-ulit. At ito na ang aking pinagtatrabahuan. Yan. Tinanggal na rin ang mga signages. Pero dito sa kabila, meron pa ring nakalagay. Andyan pa rin yung logo. Yan. Yan ay Chick Chat. Yun naman ang nasa Chinese. So ito yung aming entrance. Merong pink personal identification number. So tuloy tayo. Nandito kami sa Rua de Aguila. Guys, tignan nyo yung paradahan ng mga motorcycle. So lahat yan ay merong bayad per hour. Sa unang patak ng bayad ay $2. Kasunod 50 kada bawat oras, 50 centimos. So guys, tumawid tayo. Yung sasakyan naman nakahinto. So ganyan dito ka-importante ang zebra lines. Importante dito ang buhay ng tao. Ang bansang Macau ay isang maunlad at wala silang utang sa international bank gaya ng Pilipinas o iba mang bansa. Ang Macau ay walang utang. So ganyan ka yaman ang bansang Macau. Maliit lang siya pero halos lahat dito ay nabibiyayaan kung ano ang meron sa gobyerno. So lahat yan ay nasa Macau pa din. Ito naman yung kanilang National Hospital, Qiangwu Hospital. Kapag meron kang bill o na confine ka sa hospital na yan, ay merong subsidy ang gobyerno. Kagaya ng mga COVID, lahat kami dyan nagpapas-check up. So halos lahat libre. Merong 7-Eleven, kaway-kaway. So tuloy tayo sa ating pag-review dito ng GoPro Hero 4. So tapos na tayo dito sa Smart Home. So nakapag-renew na ako ng contract dito sa aking phones. So tuloy-tuloy ang aking kontrata sa aking SIM cards. In 2 years, same pa rin yung rules ng payment nila. So pauwi na tayo. So ngayon na dito tayo sa kahabaan ng Calzada do Botelo. So isa sa mga dinarayo din dito ang simbahan na ito sa San Paulo, Largo de San Antonio Church. So yan nakikita nyo sa taas sa kabilang side, Santo Antonio. Okay. Then going back here. Ito naman yung church. So yan yung entrance ng church. Portuguese style na church. It's a Catholic church actually. So meron siyang dito, lapida. Naman dito sa ay papunta tayo sa ruin of St. Paul. So meron silang supermarket. They have on sale pomelo at napakalaking mangga. Tuloy pa rin tayo sa pamamasyal dito sa Macau. Guys, ganito ang kanilang residential condos. So meron din silang ukay-ukay.
Meron din silang shops dito ng mga dresses. At ang kanilang cute. Come, let's welcome. They have coffees. Still in Macau. Happy drink, happy food, and happy life. Positive, attract positivity. Explore natin ang Macau. So, lakad pa rin. Mostly dito sa Macau, mga kabayan, ay lakad. Kasi kung sasakay ka ng bus, iikot ka ng iikot, halos one way kasi. Mas maganda, mas madali maglakad. Exercise na rin. So, nasa unahan, kapaligiran na naghihintay. Sa unahan nito ay makikita ang ruin of St. Paul na halos lahat na turista ay dinarayo. Pinupuntahan ito ng kahit sino. Actually, ang ruin of St. Paul, ang ruin of St. Paul ay Catholic Church na nasunog. Tapos, ang kanilang facades, yung harapan na lang ng simbahan ang natira. Kaya kung makikita natin mamaya, iikot ko kayo. Nandun na yung harapan na lang natira. Meron din silang standby na ambulance, baka sakaling merong emergency. So sa ngayon, nandito na tayo sa ruin of St. Paul. Kung makikita ninyo sa harapan ng St. Paul, so meron Starbucks at sa mga bilihan ng souvenirs. Yung yellow na side ay isang shop siya ng Uniqlo. So iyan na po ang ruin of St. Paul. Nagsiselebrate sila ng 75 years. So sa ngayon ay nakikita nyo na sa aking harapan ang dinarayo ng mga turista dito sa Macau. So let's go, akyat tayo. Doon naman sa kabilang side ay mga shops din. So sa ngayon ay may mga turista pero hindi na masyadong karamihan. Unahin natin dito sa kabilang side. Guys, ito pala yung facades ng Macau, ruin of St. Paul. So historical ito ng Macau. Ganda. Kung makikita nyo lang ito sa personal, guys, ang ganda nito. Doon naman sa aking side ang ruin of St. Paul. Kaway-kaway kayo dyan. Halos mapalapit na tayo sa ruin of St. Paul. So napapansin niyo guys, bukod tanging siya lang ang nakatayo dyan sa paligid. Dahil papunta tayo sa likuran para makita ninyo kung bakit nagkaganito ang simbahan. So halos dito lahat ng picture busy. Dito naman may plaza. Yun pala yung harapan ng simbahan kung saan makikita ninyo ang halos kalahati ng Macau. So sa aking likuran ang ruin of St. Paul. Medyo mataas ito guys kung makikita ninyo. See. Ang katumbas na height po nito ay mga 6th floor. Yan, ganyan kataas ang facades ng ruin of St. Paul. Temperatura pala ngayon ay nasa 28 to 29 degrees. Autumn na tayo. Papasok na ang winter siguro next month, October. So guys, ito na po yung likuran ng facades na sinasabi ko na nasunog. So yan yung harapan, under construction kasi parang merong mga falling debris sa taas. So ito yung pinakakabuuan ng church. So hanggang doon, mga 15 meters ang layo. Yung pinaka-altar, yun po yung nasa dulo guys. So yun yung medyo may kulay dilaw. Yan ang ruin of St. Paul. Dito naman sa kabilang side ay mga bilihan ng souvenirs. Yun, mga nakikita ninyo may sombrero, ganun. Punta natin saglit. Calzada de San Paulo. So guys, nakikita ninyo ang ugat ng kahoy. Patunay na kung ilang dekada na yan na nakatayo dito. Naka-preserve dito ang mga kahoy. So yan. Tapos souvenir shop. Yan, sombrero. Tapos mga keychain. Binibenta siya ng 10 pataka. So ganun din dito. Itong sombrero ay nagkakahalaga ng 50 pataka. Multiply nyo po sa 6.80. Yun yung conversion ng Philippine peso ngayon sa MOP. Ang tawag dito patakas. Alright. So halos nasa kalahati na tayo. Ngayon ay pabalik na tayo doon kung saan ang matutunghayan. Makikita ninyo ay ang harapan uli ng
San Paulo. Time check ngayon ay alas 3:45 na ng hapon. So halos patapos na tayo sa ating vlog. Pabalik na. Pauwi. Pababa. So ito yung pababa. Halos slope siya at mga 15 degrees pababa. So ito kasi nasa ibabaw ng bundok. Nasa ibabaw ng bundok ang ruin of St. Paul. Kaya mapapansin ninyo na pataas po yung pader. Ayan, hanggang dun. Guys, patuloy pa rin tayo sa ating review ng ating GoPro Hero 4. Sa loob nandito tayo ngayon sa may palengke. Try natin kung gaano ka-vivid ang color nitong pag-hop ng GoPro. Tara, let's! So ito yung stock, merong mga kakanin. Dito naman mga fruits. So may mga RTW. Ito ay talipapa ng Macau. Meron namang malaking palengke pero may mga stall din na ganyan. So yan yung parang temple nila. Mga ganitong oras, time check pala natin ay alas 3 na ng hapon. So dito sa Macau, merong mga store na nagsasarado ng alauna or alas 12 hanggang alas 2. Merong nagsasarado ng alauna hanggang alas 3. So kanya-kanyang oras. Ang pinaka-peak time dito na pamamalingki ay umaga bago mag-lunch. So hanap tayo ng mga seeds. Ito guys, ang mga prutas, ang ganda. Ito pomegranate. Sapsama yako hamay. Pomegranate. Ay tang ngomay gawin. Guys, masarap 'yun yung pomegranate. Malakas sa antioxidant, dried goods, dried seeds. So ganito dito sa Macau. Mababa ang dito sa Macau ang value, ang mataas, paano ba sabihin? Mababa ang palitan, mababa ang presyo ng mga bilihin dito sa Macau. So meron din durian. Ito guys, nakita ko na yung tindahan ng mga seeds. So pipili tayo. So merong kinsay, corianders, merong celery. So bili tayo ng tomatoes. Meron din silang chickpeas, okra, at saka coffee. Ano to? Sitaw. Pangyaw kay Chinaya ko. $5 guys ang presyo ng isa. So ito 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bili tayo ng 40. Pili tayo guys. So yun ang muna napili natin guys. Update kita mamaya. Guys, bumili ako ng lemon. Mumantay ako po niko. Okay, muman tayo. $10. 6 piraso. Yung kiwi. Avocado. Bumili ako nito. Okay. Apple. Tag 5 isa. Tapos bumili ako ng pomegranate. 13 isa. Tapos ito. Is 6 ang isa. So nandito binili ko. Ikakahalaga ng $33. So let's go. Bye-bye. So, bibili pa tayo ng ibang fruits para sa ating dagdag stock sa bahay. Dadaan tayo sa mga tiangge. Dito tayo nang galing kanina. Dito tayo dadaan sa kabila. Sana sa tingin nyo guys ang quality ng GoPro 4. Ito mahaba ang review ito ng GoPro 4. Luma na pero okay naman yung kanyang quality. So hanggang sa sunod, meron pa tayong pupuntahan. Titignan pa natin kung ano yung mabibili natin dito sa Macau. Guys, bibili tayo ng bawang. 10. 9 na piraso, 10. Kaya ka. Meron din silang sibuyas. Siguro bibili din tayo 10. So magbabayad tayo. Pwede 500. Short ba? Okay, thank you. Alright. So may change na tayo. $20.
sa ating garlic at saka onions. Guys, nandito tayo ngayon sa gitna ng San Malo. Ito ang center ng turista dito sa Macau. So, itutur ko kayo saglit habang makikita ninyo ang mga establishmento dito sa Macau. Ito isang shop, isang bakery. Maganda ang kanilang concept. So, sasaglitin natin ang center ng Macau. So, ito naman yung center, yung entrance. So, medyo busy ngayon kasi araw ng Sunday. So, medyo maraming tao. So, pasyal tayo dito sa gitna ng San Malo. Halos po yan na mamamasyal ay mga taga mainland China. Nagsisimula silang mag tour dito sa Macau. Friday ng hapon nandito na mga yan hanggang Sunday ng gabi. So ito naman yung Pacific Ace. Diyan yung remittance center ng mga Pilipino dito sa So medyo maraming tao ngayon dahil Sunday, day off. Halos lahat naka-day off ang mga OFW. So yan ay bilihan ng milk tea. So maraming tao bumibili. Tignan natin guys yung kanilang mga menu. So may mga strawberries flavors sila dito. So ito naman yung Catholic Church na timbahan ng Portuguese. Daan tayo dito sa gitna. So ngayon ang celebrate ang Macau ng independence. Kaya makikita ninyo sa kanilang decoration ay ang China flags. So nagsiselebrate ngayon ang ganun. Nagpapatuloy ang ating review sa ating Hero 4 or GoPro Hero 4 dito sa Macau. So nandito tayo ngayon sa airport para bakasyon. 15 days. Kaya dito nagsimula ang ating ng day 1. Trip natin na Macau and Manila. Electric flight hanggang Plaza. Dahil ngayon ay taon ng rabbit, metal rabbits. Kanya ganyan ang kanilang theme. So guys, ready na tayo for boarding. So okay na ating gate pass. Boarding na tayo. Yan, okay na tayo guys. Nasa boarding na tayo. Lulan tayo na isang sasakyang panghimpapawid. Tagal. Medyo maaga tayo ngayon. Hindi, sana walang aberya at tayo ay magtuloy-tuloy sa ating biyahe. Ito ay 1 hour and 55 minutes. Kaya enjoy lang natin ang ating biyahe dito sa Macau going to Manila. Hello po! Guys, nandito tayo ngayon nakaupo sa malapit sa emergency exit. Yung ating trabaho mamaya. Sa ating window kapag mayroong emergency exit. Kaya patuloy tayo sa ating biyahe. At nag-study na rin ako sa aking assignment dahil ako ang magbubukas ng window kapag mayroong emergency. So let's go. At dito nakalagay mayroong mga babasahin. Mayroong magazine. Pwede ka rin mamili dito. Pwede, available ito sa duty free na presyo. Kung ano man yung order. At meron din mga safety features dito sa international flights. Kaya medyo puno ngayon ang aeroplano, kaya halos lahat may mga assignments. So tayo naman ngayon ay maglalakbay ng 1 hour and 45 minutes dahil tayo ay nasa Macau. Pagkatapos, malandin tayo sa Manila at 12:05. Ito ay 1 hour and 55 minutes na biyahe sa ating Cebu Pacific Airlines. Bye! When outside your aircraft, more inflation tax to inflate cost. Manual inflation is done by means of the red tubes. Alis na, To meron na increase air, kayong demonstration and push sa pins inward to release air. kaya tayo Light ay automatically illuminates
kinig mo. Is guests tapos na po must ang leave kanilang, the bags and immediately proceed to the visible tayo exits. naman ngayon There are ay also fire extinguishers in the cabin. Operation of the device is indicated on the equipment itself. And due to the potential In 1 risk hour of and fire 55 minutes, outage, nasa Manila na tayo. hereby granted the time check pala ay ngayon ay alas 11:35 na. 11:35 na ng gabi. So tayo ay magkakape muna at mawala ang antok. Guys, ang brewed coffee dito ay 100 pesos. Swerte at meron akong dalang Philippine money kaya nakapagkape tayo. So hanggang sa sunod, siguro update ko kayo mga pagdating ko sa Maynila. Tayo papatuloy sa ating biyahe ngayon. Alas 12. Ang oras ngayon ay alas 12:32 na ng madaling araw. So lalapag na ang ating sinasakay aeroplano dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Pakita ko sa inyo guys so ano ang meron dito sa likod. Let's go! Mag-start tayo sa ating bakasyon sa Pilipinas. Tayo ngayon lumapag na sa Terminal 3 dito sa Manila. Maganda naman ang aming biyahe. Medyo mababag lang dahil maraming turbulence. So lahat tayo ngayon ay pupunta sa baggage counter para i-claim ang ating bagahe. Kasunod niyan ay pupunta tayo sa customs para i-check ang ating bagahe. Welcome to Manila. Guys, dito na tayo sa baggage counter para kunin natin ang ating bagahe. So, ito na tayo, bagahe. Time check. Alas 12:30 na ng madaling araw. So, pagkatapos dito guys na makuha ko yung bagahe, pupunta naman tayo sa customs para ma-clear tayo. Tapos maghintay tayo ng ilang oras dahil ang check-in natin papuntang General Santos City ay 3:55. Mag-open ang gate. So, kukunin ko muna ang aking bagahe. Mali yata yung pinagpipilahan ko. Nasa baggage, iba na ang bangag. Nasa baggage counter 1 pala ako. Ako pumila sa baggage counter 3. Carousel number 1 pala guys. Pumunta ako sa carousel number 3. Wala pa naman yung aking bagahe doon. Nandito pala sa number 1. Ano ba? Bangag na rin ako. So guys, nakuha ko na yung isa. So meron pa akong dalawang naiiwan. Hintayin natin ulit. Time check is 1 o'clock 44 minutes. Update ko pa kayo guys kung nakuha ko na lahat ng aking bagahe. Okay, now welcome back sa General Santos City. Nandito na tayo ngayon sa ating final destination. Welcome General Santos City! So hanapin natin yung taxi na nakita natin. So nandito na tayo, nakasundo na. Sasakay na tayo papunta sa bahay. Let's go! Vlog tayo konti ah. So nandito na kami. Arrival! Hi! Follower! Justin! Hello! Chris from Macau! Down to Philippines, Jintan! Ayan siya! Mga vlogger. The vlogger! Ang tigong vlogger o ang the brother Sir, vlogger! dyan na lang.
guys, nandito na tayo sa final destination, ang bahay. Let's go! Bili tayo ng prutas. Yung bahay nila malapit lang sa highway, tapos malapit lang din sa prutas. Ay, sister ko. Yung ate. Ate vlogger. Hulo kanilok anak ko. Ay, cute guys. Marunong ka na ba mag-edit-edit? Tinuturuan pa. Bayak ang lang na. Yahoo! Sabot kayo, sabot. Ang daming prutas. Durian, marang, O, ayan. puro bawal. Bawal yan. Avocado. Oh, sarap. Lansones. May avocado? Oh, ang sarap nito. Dragon fruit. Mango. Wala ni avocado. Sama mo pa sa'yo. Meron ako isa. Sir, sama ko sa vlog tindahan mo ha. Okay. Sa mga suki, malapit dito sa Leon Lido Street. Dito kayo mamili ng mga prutas ninyo. Oh, Mura, tsaka fresh, oh. Sigurado. Fresh from the farm. Ito guys, yung marang. Sobrang tamis siguro niyan. Ang daming prutas. Ito, pinakamasarap, pero ang blood sugar naman. Masarap Kumusta? din. Ayan, namalingki ng prutas. Ate ko ang vlogger. Meron kaming rambutan, may lansones, Onis. may Guava. bayabas, Mangustin. mangosteen. Ayan. Ito lang muna. Ito lang muna ngayong umaga. Kaya mag tinulang manok na buo. Ah, charot. Oh, Pagim na. Sandali. Ayan, naka-video kayo. Ayan, kalalakwat siya yun, sinarado. Ayan, kalalakwat siya, walang dalang susi, paano makapasok? Sungkit. Sungkit. sabi ko na yung Pasensya, senior. Welcome back. Ano yan? Ay, again sa live. Ay, my sister. My sister, my brother. Magkamukha kami. Hindi. Sino yan? Ha? Bakit sino yan? Vlog. Ay, vlog pala. Ayan, isa-isa na silang dumarating. At wala nang darating. Last na siya. Guys, pasyalan natin ang dam. Ito ay gawa pa ni President Marcos. Ito yung dam na gawa niya. So dyan, meron daw merong activity dyan kapag Saturday, Sunday. Skateboarding. So nasa ilalim na tayo ng bundok. Ayun guys, oh. So doon tayo nang galing sa taas. So nakikita nyo ngayon medyo chocolate ang tubig dahil may baha daw kagabi, umulan. Kasama ko yung sister ko. Hello! Nakababa na talaga ako. Dati hindi kami bumaba kasi takot kami. So ito na. Ito na yung pinaka-main view. Pwede rin pala dito. Outing. So may mga table and chairs na pwedeng rentahan. So ayan yung dam, ilog. Kung naririnig niyo yung rumaragasang tubig, yan ay nanggaling dun. So yan, bundok na yan dyan sa taas guys. Grabe, may maganda palang pasyalan dito sa Bansalan, Davao del Sur. So doon kami galing sa taas. Kaway-kaway kayo sa aking vlog. Shout out! Bansalan! Iyadam! Like and subscribe. Subscribe! Follow and subscribe!
enjoy life lang tayo dito sa Bansalan. So medyo virgin pa yung ano, bundok dito. Ganda. Uwian na. Tapos na ang tour. Dahan-dahan sa pag-akyat, ingat-ingat. Dahil medyo basa ang ano daanan dahil yung ulan kagabi. Ang lakas. Ang lamig pa ng hangin dito. Dahil maraming puno. Sana ma-develop pa ito ng LGU ng Bansalan. Dahil siyempre maraming mga nature lover. Ang sarap makita. Hingal. So kung mayroong mga private cars, so malapad po yung kanilang parking lot dito. Guys, dito sa Puerto Petro, Kapatagan. So ito yung mga activities guys. White House, meron siyang Wendy Mill, Dwarf House, and Flower Gardens. Ito yung chariot. Tapos dito naman sa kabila guys, yung Purple Hill. So pasyal-pasyal tayo. Yeah! Itong maganda sa buhay, kailangan meron kang outlet na magsaya din. Tapos dito guys, yung ano, meron silang pabulaklak. Purple House. So ito lahat guys, makikita nyo dito sa Kapatagan, sa Bansalan, Davao del Sur. So meron din sila dito guys na ano, activity area. Tapos meron sila ditong team. So guys, ito na yung sa papuntang Purple Hills. So ang motif doon ay lavender. Kaya tinatawag na Purple Hill. Let's go! Sa ilalim guys, so ganda maligo. Ilog. Kaya yung mga kasama namin guys, ang 3 senior. Kaya sa mga ano, mga subscriber dyan, punta na kayo dito sa Purple Hill. Makikita nyo sa ano, address Jardín de Señorita Mountain Resort, Sitio Bacuco, Barangay Kapatagan, Digos City. Tuloy pa din pamasyal natin dito sa Mindanao at Davao or Digos City. Ganda dito overlooking. So doon kami nang galing. Yun. Parang tumawid kami ng kabilang bundok. So dito guys, meron makikita nyo ang Eiffel Tower. Ang lamig na ng hangin. Pero may halong hingal kasi po umakyat tayo ng bundok. So kapag ang motif nila ay purple, siyempre nandyan ang lavender fields. Ayan, ang ganda. Ganda dito pag gawing pang ano motif ng wedding. Bundok na ito guys. Pero ito daw dati itong area na to ay mga gulay ang tanim. So kinonvert na may-ari ng pasyalan. At yan na nga ang aming tour dito, nagtatapos sa Kapatagan. Kami ay pababa na. Ayan sila nasa taas. Baba na kami. Kawawa kapag gumulong ka dito, pupulutin ka doon sa ano, ilog. Ang ganda guys, the bridge located at Barangay Kapatagan, Digos City. Good luck. Yung batiis guys parang mga binti. So ito guys ay patuloy pa rin sa pag-review ng Hero 4 or GoPro Hero 4. Ang
masasabi ko dito ay okay naman yung quality ng kanyang camera. Sulit naman. Kahit luma na, pwede nyo pa rin bilhin ito. Dahil yung quality ng kanyang picture kahit luma, nandun pa rin yung quality ng GoPro. So, all in all, 100% na maganda ang GoPro Hero 4. Sulit kahit luma na siya. So, dito na magtatapos ang ating review ng Hero GoPro 4. Hanggang sa muli, like and subscribe to my channel.